Binuksan na sa publiko ang Extra Plus Ordinary Pop-Up Exhibit sa Davao City bilang bahagi ng ika-70 anibersaryo ng Office of the Vice President. Pinaunahan mismo ni Vice Presidente Sara Duterte ang pagbisita sa exhibit na nagtatampok sa kasaysayan at mga programa ng kanyang tanggapan sa loob ng 9 na dekada. Si Jean Domingo sa report. Naging sentro ng aktibidad sa Ayala Malls ang pagbisita ng pangalawang Pangulo para sa legacy exhibit na may temang Jury Continuity and Legacy. Tampok din ang mahalagang milestone ng OVP o Office of the Vice President mula pa noong 1935 hanggang sa kasalukuyang administrasyon. Kabilang ang paglulunsad ng kalang 90th Anniversary Coffee Table Book. Personal na nilibot ni VP Sara ang mga interactive installations at archival materials na nagpapakita ng ebolusyon ng kanyang tanggapan. Kasama ang dating Pangulo at kay Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Pinangunahan din ng Vice Presidente ang pagpirma sa mga kompya ng Coffee Table Book na nagdodokumento sa mga kontribusyon ng mga nakaraang pangalawang Pangulo. Sa kanyang talumpati, hinamon ni VP Sara ang mga Pilipino, lalo na ang kabataan, na maghukay ng mas malalim na kasaysayan ng bansa. Ayon sa kanyang tunay na patriotismo ay mahagita sa pag-unawa sa mga desisyong mahirap ngunit kinakailangan para sa bayan. They were not always celebrated, but they were always necessary. To the young people holding the books today, you are not here by accident. You sought out names from your textbooks, conveniently skipped. You looked past the glossy summaries and found the leaders who served in the shadow. Those who did the heavy lifting of the Republic without the benefit of applause. But I challenge you, do not stop at these pages. History is often written by the victors and edited by the comfortable. I dare you to dig deeper into the nuances and counter-narratives that have been pushed to the margins. A book shows a timeline, but only a patriot uncovers the truth between the lines. Binigyan din niya ng OVP ay patuloy na nag-aambag ng serbisyo ng walang hinto sa kabila ng iba't ibang hamon na nagpapatunay na ang tanggapan ay may mahalagang tungkulin at hindi lamang isang spare tire sa gobyerno. First in line, this is our contribution to the celebration month of the Araw ng Davao. So for now, ang focus ng Inday Sara at ng Office of the Vice President is yung mga kailangan namin gawin para sa bayan. Tulad nito, we have an exhibit that showcases the former Vice Presidents and teaches the children about leadership and anong klaseng leadership ang pipiliin nila sa kanilang pagbabiyahe dito sa ating bayan. Nang matanong tungkol sa kanya magiging running mate para sa 2028 elections, sinabi niyang wala pa siyang ibubunyag na pangalan sa ngayon. As I mentioned, noong episode ng Ibalik ang Tapang at Malasakit, nabanggit ko doon na meron akong ni-recruit last year. Does it mean na yun na? But hindi pa siya nag-decide kung tatakbo siya for Vice President or hindi. So, antayin na lang natin yung desisyon niya. Huwag na lang natin siya guluhin. Huwag na natin siya pangalanan kasi baka atakihin siya, sisirain yung pangalan niya. So, pabayaan natin siya magdesisyon. Gayunpaman inamin niya na mayroon ng ilang mga individual na lumalapit sa kanya para sa nasabing halalan. Meron. So how are you considering them, Vice? Allergic ako sa mga politiko ngayon. So, i-consider lang nila ako. So mga ilan sila VP na lumapit, including Attorney Gonzo? 4 na. VP, sabi ni saya pa ba? Manimaan ka kinsa tong mga ni-traidor sa inyo? Dili. Dili ka mo dumot. Dili. I don't take it personally. Kasi, para sa akin ba, yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo.
So wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So hindi natin yan palalampasin. Ang pop-up exhibit ay manatili sa Abriza hanggang sa March 14 para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal na Jean Domingo, SMNI News.